Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga hukom, noong mga araw na iyon, dumating sa Ofra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas, na kabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gedeon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gedeon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin, kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gedeon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Gedeon, "Kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong aalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita," sagot ng Panginoon. Lumakad nga si Gedeon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, "Ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos buhusan mo ng sabaw." Gayon nga ang ginawa ni Gedeon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gedeon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, "Diyos ko, nakita ko ng mukaan ang anghel ng Panginoon." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, hindi ka maaano." At si Gedeon ay nagtayo roon ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan. Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inuusig naman ang mga Israelita ng kaaway nila. Ngayon, ang tribo ni Manase ang pinahihirapan ng mga Midyanita. Kinukuha nila ang mga ani ng mga Israelita. Kaya si Gideon ay gumigiik ng trigo sa pisaan ng ubas upang hindi siya makita ng mga kaaway. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at binati na sumasa kanya ang Panginoon. Hindi na naniniwala si Gideon na sumasa kanila ang Diyos. Naging skeptical na siya.
Kung talagang nasa kanila ang Diyos, bakit hindi na sila inililigtas sa mga nagpapahirap sa kanila? Nasa na ang mga kababalaghan na ginawa ng Diyos upang makalaya sila sa Ehipto, ayon sa ikinuwento sa kanila ng kanilang mga ninuno? Dumating palang anghel ng Diyos upang suguin siya na siya ang magliligtas sa kanyang kababayan. Hindi makapaniwala si Gideon. Mahina ang kanyang tribu, ang tribu ng Manase, at ang kanya ay hindi kilala. Naghahanap siya ng tanda kung talagang pinadadala siya ng Diyos. Naghanda siya ng maialay sa anghel na kanyang bisita, na hindi pa niya gaanong kilala na ito pala ay anghel. Nagkatay siya ng batang kambing at nagluto ng tinapay na walang libadura at nagdala pa ng sabaw. Pagdating niya sa kanyang panauhin, sinabi sa kanya na ilagay ang karne at ang tinapay sa itaas ng bato at ibuhos ang sabaw sa mga ito. Pagkagawa nito, nilagay ng anghel ang dulo ng baston na dala-dala niya at sinindihan ang bato. Nasunog ang lahat at nawala na ang anghel. Ngayon nakasigurado na si Gideon na ang Diyos nga ang nagsugo sa kanya. Dahil sa mga kahirapan sa buhay, minsan nasisisi natin ang Diyos na parang wala siya, wala siyang ginagawa. Natutulog ba siya? Nakikialam ba siya sa kalagayan natin? Nababahala ba siya? May iba pa ngang tinatanong kung mayroon ba talagang Diyos? Nasasabi pa natin, mabuti pa noon nagpapanamdam ang Diyos. Mabuti pa noon may mga himalang nangyayari. Tulad tayo ni Gideon na nagiging skeptical, na hindi na naniniwala. Pero ang Diyos ay mahabagin. Kilala niya tayo. Hindi niya tayo pinapatulan at hindi pinababayaan. Hindi natin siya naririnig o naramdaman man na nagsabi, kung ayaw mo, di wag. Bahala ka na sa iyong sarili. Hindi ganyan ang Diyos. Kinukumbinsi niya tayo na hindi pa tapos ang lahat at nandyan pa siya. Sinabi niya kay Gideon, na sinabi sa atin, huwag kang matakot. Hindi ka maaano. Sumunod lang tayo sa Diyos at gawin natin ang pinagagawa niya, maaasahan natin siya. Iligtas mo ako, Panginoon, sa discouragement at sa skepticism. Hindi sana mawala ang tiwala ko sa iyo. Alam mo ang nangyayari sa akin at mahal mo ako. Hindi mo ako pababayaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.